Dagdag ng excitement kapag nalaman kong meron akong bagong kaagaw kay B-Boy. Na-excite nga akong halughugin ang lahat ng social media accounts niya pero wala akong napala, Papa Dudut. Nainis ako dahil napaka-loyal ni B-Boy sa akin. Habang tumatagal noon ay hindi ko na maitago ang panlalamig ko kay B-Boy. Nung una nagawa ko pang itago dahil naisip kong meron pang ibang paraan para maibalik ang thrill sa relasyon namin. Pero nang tumagal talagang naging hopeless na ang lahat. Lagi na lamang akong walang gana dati at lagi siyang tinatalikuran kapag matutulog na. Hindi ko naman siya magawang iwanan dahil baka nga nabibigla lamang ako noon. Pinagpatuloy ko na lamang ang relasyon namin kahit alam ko sa sarili kong hindi na kami tulad ng dati. Nahalata naman niya yon, Papa Dudu. Nagkaroon kami ng komprontasyon sa mga nararamdaman namin para sa isa't isa at hindi ako naging handa para doon. Mukhang bagong ligo ka. Paamoy ha. Ang bango mo naman, mahal ko. Ano ba? Doon ka nga. Nilalambing ka lang naman eh. Pakis naman. Isa lang, please. B-Boy, ano ba? Bakit ba ang init ng ulo mo? Meron ka ba? Hindi ako nakikipagbiroan. Please naman, umusog ka nga doon. Ang lawak ng kama, dikit ka ng dikit sa akin. Alam mo ang init eh. Naka-aircon tayo. Paanong mainit? Basta ayaw kung dinidikitan ako. Ikaw nga tong mahilig dumikit sa akin dati. Dati yun. Oo nga eh. Dati. Oh, anong sinisimangot mo dyan? Wala naman. Wala naman pala eh. Mabuti pa, matulog na tayo kasi maaga ako aalis bukas. Day off mo bukas ha. Saan ka pupunta? Ano bang pakialam mo kung saan ako pupunta? Gusto ko lang namang malaman. Masama na rin ba yun? Nakakasakal ka na kasi. Anong nakakasakal sa pagtatanong kung saan ka pupunta? Basta para sa akin nakakasakal yon. Hindi kita maintindihan. Dati naman kahit di ako magtanong, ikaw pa tong kusang nagsasabi sa akin. Lagi mo akong ina-update dati. Hindi ko alam kung bakit di mo magawa ngayon. Huwag mo nga akong artihan, B-Boy. Pagod ako sa trabaho. Lagi mo namang nilarason yan. Dati naman. Puro ka dati. Kung gusto mo yung dati, edi subukan mong balikan yun. Bumili ka ng time machine, baka sakali. Ano ba problema natin, Carla? Di ka naman ganyan dati ah. Ayan, dati na naman. Para kang sirang plaka eh. Wala tayong problema, kaya manahimik ka na. Bakit nanlalamig ka na? Matutulog na ako. Kausapin mo ako! Ano ba, B-Boy? Ginawa ko naman lahat ah! Oras, pagmamahal, at atensyon nasa iyo lahat. Tapos ganito ba yung igaganti mo? Bukas na tayo mag-usap. Hindi! Mag-usap tayo ngayon! Akala mo hindi ko napapansin? Tahimik lang ako pero sobra na eh! Ang sakit-sakit na! B-Boy naman! Ngayon ka pa talaga magdadrama? Gabing-gabi na, oo. Magpatulog naman tayo ng kapitbahay. Pag-usapan natin ngayon! Ayusin natin to! Alam mo, sa totoo lang, wala nang dapat ayusin. Anong ibig mo sabihin? Ayoko na! Maghiwalay na lang tayo! Carla! Eh di ba nahihirapan ka na? Pagod ka na? O eh di maghiwalay na tayo? Ayoko! Eh ayoko na rin eh! Sinakripiso ko ang relasyon namin ni Lea para sa'yo. Kasi ikaw ang mahal ko. Kahit nagalit sa akin ang pamilya at mga kaibigan namin, tinanggap ko yun kasi sa'yo ako masaya at hindi sa kanya. Hindi ko na kasalanan yon. Dapat magkakanak na kami ni Lea. Pero nakunan siya dahil sa sobrang stress mula nung iniwan ko siya. Hindi mo alam kung gaano yung kabigat sa konsensya ko. Hindi ko alam na nakabuo pala kayo. Kaya kung sasabihin mo maghiwalay na tayo, isipin mo lahat ng iniwan at sinakripisyo ko para mapili ka lang. B-Boy. Ang pakiusap ko lang sa'yo, huwag mo akong iwan. Kasi di ko kaya na wala ka. Di ko kaya mag-isa. Please, isa pang chance. Niyakap ko si B-Boy hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil nakokonsensya ako.
Pinarealize niya sa akin na marami siyang sinakripisyo para lamang makasama ako. Nabigla din ako noong nalaman kong nakabuo pala sila ni Leia at dahil doon ay mas naramdaman kong bumigat ang sitwasyon ko. Hindi ko nga hiniwalayan si B-Boy at natuwa siya noong sinabi kong mahal na mahal ko siya kahit na hindi naman yon talaga ang nararamdaman ko. Nagpanggap akong masaya sa piling niya at natuwa naman siya. Nakarma na nga ata ako sa ginawa ko. Hindi na ako makawala sa piling ni B-Boy kahit gusto ko talagang iwanan siya noon. Nagpatuloy ako sa pakikipagrelasyon sa kanya, Papa Dudut. Hindi naman na siya muling nakaramdam pa ng panlalamig sa akin. O baka nafe-feel pa niya noon pero hindi lang siya nagreklamo. Siguro kasi natakot siyang baka iwan ko siya kapag nag-open up pa siya sa pagiging cold ko. Inabot na ng 2 taon ang relasyon namin noon at aminado akong hindi ko na talaga mahal pa si B-Boy pero nagstay pa rin ako dahil wala akong magawa. Wala nang naging exciting sa pangyayari sa relasyon namin. Hanggang isang araw ay may nagbukas ng pintuan para muli akong maging masaya, Papa Dudut. Pumasok na naman noon sa eksena ang bago kong katrabaho na itago na lang natin sa pangalang Raul. Kaedad ko lamang din siya noong time na yon. Hi Carla, Oh, hi Raul. masyado kang tutok dyan sa kape mo ah. Ang sarap eh. Parehas tayo. Mahilig din ako sa kape. Kaya ka penalitan siguro. Ouch! Joke lang. Pero seryoso, pinagpalit nga ako. Ay hala, condolence. Nakapagbabangluksa naman na yung puso ko. So naka-move on na. Okay na ako. Buti naman. Sure ka bang okay ka na? Mahigit 1 year na rin naman nung maghiwalay kami. May GF ka na bang bago? Wala pa naman. Ikaw, may boyfriend ka? Wala rin. Sure? Oo naman. Matagal na rin akong single. Nakakamiss ngang may kasamang magkape eh. Magkape lang? Yung totoo. Siyempre nakakamiss din yung ano. Ay, ewan ko sa'yo. Lalo ko tuloy namimiss yung ano. Paano mong mamimiss? May karelasyon ka nga, di ba? Wala nga sabi eh. Mamatay man. O, di rest in peace na lang. Hala, ayaw maniwala. Sa ganda mong yan, ang hirap maniwala. Wala nga. Ako na yung nagsasabi sa'yo. Ay, naku, umamin ka na lang kasi. Ano bang aaminin kung wala nga? Baka nga ikaw dyan ang may karelasyon eh. Paano mo naman nasabi? Sa gwapo mong yan, baka marami kang GF dyan, pakalat-kalat lang. Uy, wala ah. Mamatay man? Sabay na tayong mamatay para makatikim na tayo ng langit. Sige, sabay nating tikman ng langit. Joke! Kumusta pala si B-Boy? Ha? Ang sabi ko, kumusta yung boyfriend mong si B-Boy? Paano ko nalaman? Kasama ko siya sa trabaho dati. Di kami close pero friends kami sa FB. Oh, tapos? Doon ko nakita na ikaw yung pinakamamahal niyang girlfriend. So paano yan? Malapit ka nang mamatay at pumunta sa langit. Any last words po? Joke lang ha. Joke lang naman yun. Bakit mo siya dininay? Di ka ba proud sa kanya? Siya nga proud na proud sa'yo eh. Puro mukha mo yung nakikita ko sa wall niya. Gusto ko lang private yung relasyon namin. Ayoko lang na nagkukwento tungkol sa amin. Hindi ko naman sinabing magkwento ka tungkol sa relasyon niyo eh. Gusto ko lang naman malaman kung may boyfriend ka. Oo, wala lang ang sagot dun. Nagdududa na tuloy ako kung mahal mo si B-Boy. Sumbong kita. Uy, wag! Joke lang, ikaw naman. Masyado kang kabado. Wala namang kaso sa akin kung ilihim mo na may boyfriend ka eh. Sa totoo lang, gusto ko nga na single ka sa paningin ko eh. Ha? Crush kasi kita. Ay nako, bad trip. Napaamin mo tuloy ako bigla. Uy, okay lang. Crush mo talaga ako? Oo, bakit? Bawal ba? Di naman bawal. Wala namang masama doon. Hindi naman magagalit si B-Boy, di ba? Hindi naman niya malalaman.
Basta walang magsasabi sa kanya. Secret lang natin, ganun. May isa pa tayong secret. Ano yun? Crush din kita. Naging office fling ko si Raul, Papa Dudu. Na-excite tuloy ako na pumasok sa opisina dahil sa kanya. Wala namang kaso sa kanya kung maglandian kami noon dahil ang sabi niya ay nakakawala daw ng stress sa work kung may